Ang kwentong ito ay hango sa buhay ng isang lalaki, na nangarap, nabigo, bumangon at nagpersige upang matupad ito. Halika't sabay tayong makinig sa kwento ng buhay ni Ginoong Gustave. Si Ginoong Gustave ay ipinanganak sa simpleng pamilya. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang mananahi sa kumpanya habang ang kanyang ina naman ay abala sa pag-aalaga sa kanila ng kanyang mga kapatid. Sa murang edad, nakitaan na si Ginoong Gustave ng pangarap at pagpupursigi sa kagustuhang magkaroon ng sarili niyang restaurant. Kaya naman, bata pa lang ay nagsisimula na siyang mag-ipon ng pera. Kahit ang kanyang mga magulang ay tumutulong sa pagbibigay ng pera kay Ginoong Gustave upang matupad ang kanyang kagustuhang magkaroon ng sariling restaurant. Tinitipid din ni Ginoong Gustave ang kanyang baong pera sa eskwela upang ipunan ito kahit pa nagugutom na siya. Noong nasa hustong gulang na si Ginoong Gustave at nakaipon na ng sapat na pera, nagpasya siyang mangupahan ng isang pwesto sa maliit na nayon upang simulan ang kanyang negosyong restaurant. Ngunit noong sinisimulan na niya ang kanyang negosyo, napagtanto niya na hindi masyadong tinatangkilik ang kanyang tindahan, hanggang sa unti-unti nang nauubos ang kanyang ipong pera, na kahit ang pagbabayad sa buwanang renta ay hindi na niya kinaya, kaya naman, siya ay napaalis. Simula noon, naging matamlay ang buhay ni Ginoong Gustave, ni hindi na niya gustong lumabas sa kanyang nirerentahang apartment, at walang ibang ginagawa kundi manood ng television at kumain ng junk foods. At dahil wala nga siyang trabaho at pinagkikitaan, hindi na niya nababayaran ang kanyang inuupahang bahay, kaya siya at pinaalis. Nanatili si Ginoong Gustave sa lansangan ng mga ilang araw. Walang pera at pagkain. Napakasaklap ng pinagdadaanan ni Ginoong Gustave na halos nawala na sa kanya ang lahat. Ngunit hindi peren nawala ang kagustuhan niyang magkaroon ng sariling restaurant. Kaya naman, naghanap siya ng trabahong mapapasukan hanggang may makita siyang isang tindahan na nangangailangan ng trabahador sa pag-asang hindi pa huli ang lahat. At sa awa ng Diyos, nagkaroon siya ng bagong pag-asa nang matanggap siya sa kanyang ina-applyang tindahan. Nagsimula siya bilang isang tagasilbi ng pagkain. Makalipas ang ilang buwan ng pagtatrabaho bilang tagasilbi, siya ay na-promote bilang chef. At ito'y marahil sa ipinakita niyang kahusayan sa trabaho. Naging popular ang tindahan kung saan nagtatrabaho si Ginoong Gustave na halos dinugumog ito ng mga tao upang matikman ang kanyang masarap na mga luto. Naging matinyag siya sa tulong na rin ng mga customer na nagpo-post online matapos makaranas at matikman ang luto niya. Bitbit ang bagong pag-asa, sinimulan ulit ni Ginoong Gustave ang kanyang sariling restaurant at lumaki at lumawak ito sa buong bansa at umabot pa maging sa buong mundo. Ipinagmamaliki ng husto ng kanyang mga magulang ang naabot na tagumpay ni Ginoong Gustave. Ang kwento ng buhay ni Ginoong Gustave sa sumasalamin sa totoong hamon ng buhay, at sa kasabihan na hangga't may buhay, may pag-asa. Naway maging gabay ang kwentong ito sa mga bata na may magandang pangarap sa buhay na magpursige, mangarap at magtagumpay sa buhay.